maapoy at mahalab. At maraming salamat sa iyo sa pangunguna sa pananalangin. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Tayo po ba'y pinagpala? At kanina po na tayo'y umaawit at inaawitan ng ating Panginoon. Sinong nakarandam na niyayakap siya ng presensya ng Diyos? At napakasarap na nandito po tayo sa tahanan ng Diyos na kung saan ito ay tinawag na house of prayer. Na kung saan ito ay celebration at dito tayo nagdaraos po ng celebration natin at pananalangin na kung saan kinakatagpo natin ang ating Panginoon. Amen. So sa mga nakaraang linggo at alam naman po natin na ang ating paksa ay dito pa rin sa stand firm in our faith na kung saan na tayo ay titindig sa ating mga pananampalataya. At ang buwan na ito ay lima pong linggo na kung saan na ito ay inaaral natin na magkaugnay-ugnay ang lahat ng inyong narinig. At atin lang pong reviewin upang sa ganoon, ito ay maging sariwa pa rin sa ating isip at puso at ating ipamuhay. Amen. Ang unang linggo po, to fight against the enemy, na kung saan na kailangan labanan natin ang kaaway. Na kung saan na ito sa aklat ng James 4:7, ang sabi nga, how to fight the enemy, submit themselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Kapag ikaw ay nagpasakop sa Diyos at ikaw ay halaging handa na arapin ang kaaway na kung saan ay mayroon kang isang kapangyarihan o kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa iyo, ang banal na Espiritu. Kaya mo siyang igupo sa iyong arapan sapagkat kung ikaw ay nakapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Di po natin kayang labanin ang kaaway kung hindi tayo nakapasagmit sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya ang dapat po natin gawin, ang buong buhay natin ay pagkaloob natin sa Diyos. Sa ganoon, ang diablo ay kaya natin. Amen. Be aware to the spiritual battles every day sapagkat ito po ang kaaway natin ay hindi tao kundi laman. Hindi laman at hindi dugo, kundi ito ay isang espiritu sa impapawid na namumuhay. At yan ang mga nilalang ng diablo na sila ang nagiging kaharap natin araw-araw. Amen. And yung ikalawang linggo po, to refute false teaching upang labanan ang mga maling katuruan. Sa panahong ito, ang nais ng mga tao ay marinig lamang yung mga bagay na kung saan ito'y kaaya-aya sa kanilang mga pandinig. Yung 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 5, ito po ay binigay sa atin na kung saan na ang lahat ng gustong marinig ng ibang tao, yung bagay na kung saan nakapagbibigay ng kiliti sa kanilang tenga. O yung bagay na kung saan na ito ay nagbibigay ng complacency sa kanyang sarili. At tingin niya siya ay komportable. At alam naman po natin, tandahan natin, sa uling panahon, kailangan po na ating ma-refute ang mga false teaching na yan at labanan natin ang mga bulahang propeta. Sapagkat ang tunay na otoridad sa buhay ng isang Kristiyano, the Bible alone is the final authority for all Christians' doctrine. Tama po ba? Amen. Yun po ang ating saligan at doon lang tayo kukuha ng katwiran. Wala sa labas o wala sa ating kaalaman, kundi sa aklat na ipinagkaloob ng Diyos at ang banal na salita niya. Amen. And third, dito po, to make an impact on others, kung paano tayo mamuhay, live with integrity or living for God, na kung saan alone. Kung tayo'y nabubuhay para sa Diyos, mamamatay tayo para sa Diyos. Amen. Kailangan po na kung ano po ang mga bagay na kung saan na ito ay ating naumpisan, ito ay ating tatapusin. Amen. Sapagkat ang isang tao na mayroong integrity, na kung saan siya'y nabubuhay, siya ay kaaya-haya sa kanyang kapaligiran. At hindi lamang po yun, tayo po ay nagiging ilaw at asin ng lipunang ito na nakapaikot sa atin. At doon ang sinabi nga ng Panginoon, tayo'y maging asin at ilaw dito sa mundo. Amen. To shine our lights. Amen po ba? And, at ang ikahapat naman po ay itong bagay na kung saan to finish the race victoriously. Ito po ay
mayroong paalala ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At sinabihan niya ang 3 churches, ang church ng Ephesus at Sardis and Laodicea, kung papaano na ang mga nananambaan ay isang matapat, matiyaga, masipag, at sila rin naman ay nagpapakitang Kristiyano na totoo, subalit mayroon pa rin na inahanap ang Diyos sa bawat isa sa kanila. Una, sa Efeso, inahanap niya ang unang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa kanya at nakalimutan. Kaya naman po sa atin, tayo po ba ay narito upang sabihin lang natin na ito'y routine na natin kada linggo? Or tayo po ba ay dumarako dito upang sa ganoon na ipakita natin na tayo ay Calvarian? Huwag po natin kalimutan na kaya tayo narito dahil sa iisang rason na iniibig natin ang Diyos. Ito po ang rason. Kaya sa ganoon, magkaroon po tayo ng isang kumpante sa ating buhay na kung saan na tayo confidence na anuman oras tayo umarap sa Panginoon ay hindi tayo nahihiya. Amen. At hindi lamang po sa Sardis Church nga. The Lord, ito po, sinabi nga sa mga Church of Sardis na kung saan for complacency and calling them to revive their words so they are complete before Him. Sabi nga, bakit po sinabi ng Panginoon sa kanila, namamatay na ang kanilang pananampalataya na may totoong pag-ibig sa Diyos, kaya sila'y winarningan. Kaya sabi niya, kung di kayo magsisi, aalisin ko ang ilawan. At ang ilawang yan ay sinasabi yung kaningningan mo, at hindi po yon ay mga rewards, kundi ang kaningningan mo o ang buhay mo bilang isang ilaw. Kapag ikaw ay nasa dilim, saan ang iyong lugar? Siyempre, yung lugar na nasa kadiliman ay walang buhay. At yan, tiyak ang tinutukoy diyan ay impyerno. Pero yung kaliwanagan na may buhay, na ang kinarorohonan ng ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoong Yesus mismo, siya ang liwanag. Amen. Kaya naman po, at sa Laodicea ay kanya ring winarningan na kung saan sila po ay naging kampante na. Yung sila po ay akala nila ay wala na silang pangangailangan sapagkat sila ay mayaman, sapagkat sila ay kaya na nilang gawin ang kanilang mga gustong gawin at mga bagay na kung saan na inasaan nila na wala nang pangangailangan sa kanilang mga buhay. Kaya naman, ang sabi ng Panginoon, naging lukewarm sila. Yung lukewarm na kung saan na ito ay akala nila hindi sila malamig, hindi sila mahinit, at eto ako, hindi naman ako gumagawa ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Hindi naman ako naagrabyado ng mga tao. Sinusunod ko naman ang ginagawa ng Panginoon. Subalit, pinagmamalaki nila ang kanilang mga kayamanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, isusuka ko kayo kung hindi kayo iingi ng kapatawaran. Amen. Tayo po sa umagang ito, kung tayo magmumuni-muni sa ating mga sarili, ako kaya? Gaano kaya ako kalapit at kalayo sa Diyos? At gaano kaya ang relasyon ko sa Kanya? Iisa lang ang makakasagot niyan, walang iba kundi ikaw. Di ko po pwedeng sagutin, di pwedeng sagutin ang yung kalapit diyan o yung kasiping mo, sapagkat ang sasagot diyan mismo ikaw at ang iyong sarili. Amen. So sana po ang lahat ng ating napag-aralan ay nakahantig sa ating mga puso at ito ay nagdulot ng alarma kung tayo man ay mayroong kaugalian na tinutukoy sa lahat ng mga nabanggit. Upang tayo ay maging matagumpay, kailangan po tayong tumayo hanggang sa uli, tayo para sa Diyos pa rin. Amen. So, at ang uling paksa na ating pong pag-aaralan, to stand confidently before the Lord. Dito po, maraming mga Kristiyano nga na natatakot sa pagdating ng Panginoon. Baka kung minsan ay sasabihin nila, ako kaya'y ligtas. O kaya naman, mapapasama kaya ako. O sa mid-trib ako. O kaya naman, sasabihin ng iba na, kung dumating bukas ang Panginoon at ako'y natutulog, ako kaya'y makakasama.
Kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyano na nanatili sa Panginoon at ang pag-ibig at siya pa rin ang iyong inuuna, nabubuhay ka sa pag-ibig ng Diyos, kahit natutulog ka, dumating man ang Panginoon, pag mulat ng iyong mata ay nasa kalangitan ka at sinasalubong ka ng Diyos. O minsan, hindi naman po yung dilat ang mata mo sa buong magdamag na iniintay mo ang Diyos. Ibig sabihin nito, kailangan ikaw ay laging handa at nasa sayo ang pamumuhay bilang isang totoong Kristiyano na may relasyon na hindi nawala sa harapan ng Diyos. At ikaw ay may kasiguruan, siguradong sigurado, ikaw ay confidently na kung saan naaharap sa Diyos. Amen. So sa umagang ito, ating pong aaralin ito at ang ating paksa. The goal of is not just to stand now, but to stand unashamed when you see Him face to face. Ang goal ho ng to stand confidently before the Lord, hindi po yung bagay na tayo ay nakatayo ngayon, kagaya ng ating pag-awit kanina, kailangan buo sa puso natin yon. Buhay ang awiting yon, na kung saan na tayo ay nakatayo sa harapan ng Diyos. Kaya, how great thou art, na kung saan na ito po ay maging makatotohanan sa ating buhay. Ito ang magbibigay ng pintig, hininga sa bawat Kristiyano na naghahanap lagi sa presensya ng Diyos. Kaya nga po, in 2 Corinthians 5:10, sabi ko rito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive that is due for what he has done in the body, whether good or evil. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po aming Ama sa umagang ito. O dakilang Diyos, mapuri ka at masamba sa aming kalagitnaan. Mabuti ka sapagkat sa aming mga buhay, Panginoon, hindi ka nagpabaya. Katunayan, O Diyos, pinahiram mo sa amin ang buhay na dala namin at kalakasan. At hindi lamang yon, Panginoon, nag-enjoy kami sa mga biyayang pinagkaloob mo. Maraming salamat po, Panginoon. Di po namin, Lord, lubos na mahisip kung bakit kami iyong inaharuga sa lahat ng panahon. Sino nga ba naman kami, Panginoon, na kung saan ay lagi mo kaming sinusubaybayan at lagi mo kaming pinagpapala sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, salamat at patuloy mo kami, O Diyos, na inilalagay sa iyong kamay na kung saan, O Diyos, ang nakaukit sa iyong palad ay kami. Panginoon, sa umagang ito, ayahan mo po ang may pakinig ay makinig sa aming kalagitnaan. At magkaroon po kami, Panginoon, ng hunawa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa mga mahahayag na salita, wala po kaming palalampasin, Panginoon. Ikaw ang magpaliwanag sa ganoon, O Diyos. Ito ay aming maipamuhay sa lahat ng oras. At sa iyong lingkod, Panginoon, itago mo po ako sa iyong kapangyarihan. Hindi sa gana ng aking sarili at aking ibinababa, Panginoon, ang kabuuan ng aking buhay. Lord, intellectual, spiritual, maging ang kabuuan ng aking kahaluluwa. Sa umagang ito, kayong mangusap at kayo po, Panginoon, ang magsalita sa iyong salita sa aming kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos, alam po namin, Panginoon, habang kami nakikinig ng iyong salita, mayroon kang ginagawa, nagdadala ka ng kagalingan, nagdadala ka ng kapayapaan at kagalakan sa aming mga puso. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, ikaw ang aming mapapurian, banal na Espiritu, ikaw ang mga siwa at makikasi sa bawat isa sa aming kalagitnaan. Tunay nga, sa iyo ang kapurian at kapasalamatan sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. 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 Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating binasa, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para sa kahatulan o hatulan. Tinanggap ang bawat isa na nararapat sa kabayaran ng kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa tayo o dito, at siya ang nakakaalam sa mundong ito ng habang tayo ay gumagawa. Ibig sabihin ito na kung saan na tayo'y ligtas at ang kausap po dito ni Pablo ay mga Kristiyano na nakakakilala sa Diyos. Subalit, ang pagharap nila kay Kristo ay yung bagay na kung saan hahatulan tayo ng Panginoon, bibigyan tayo kung ano ang reward na ipagkakalob sa iyo ng Diyos.
At kung ikaw ay pabayang Kristiyano, maaaring ligtas ka, pero kung ang pagkaligtas mo lang ang mini-maintain mo, wala kang reward na matatanggap sa Panginoon. Subalit, ang mga masigasig at hindi huminto kung papaano na sila ay nabubuhay para sa Diyos, sigurado sa pagharap natin sa ating Panginoon, hindi sila mapapahiya at puputungan sila ng korona na kung saan na ito'y ipagkakalob ng Diyos. Amen. So, kasi sa langit wala namang inggit. Kasi kung mayroong inggit sa langit, magkakagulo tayo. Kaya lang, kung makita mo na wala kang korona, ano kaya ang nasa isip mo? Maaaring sabihin mo sa iyong sarili, buti pang tinodo ko na ang kalakasan ko sa panahon na nakilala ko ang Diyos. Sana hindi na ako nagpabaya. At yung kagalakan na nakikigalak ka sa mga galak na meron silang putong ng korona, ay sasabihin mo rin na yung nadarama mo na kagalakan na iba ay sa kanila ay nakikita mo. Pero kapatid, hindi pa naman uli sapagkat ang araw na ito ay isang araw na warning ng Diyos sa atin. Kaya tayo nag-aaral ng kanyang salita. Amen. At upang sa ganon na hindi tayo matakot sa pag-arap natin sa Diyos, kailangan po na ianda natin ang ating mga sarili. Paano ang pag-aanda sa ating mga sarili? Yung mayroong malalim na pang-araw-araw na connection sa ating Panginoong Yesus. Yung paggising mo pa lang, siya na ang iyong iniisip. Paggising mo pa lang, siya na ang priority na kung saan na pinasasalamatan mo at iniingi mo sa Kanya kung paano mo siya mabigyan ng ngiti sa langit. Ang isang Kristiyano na pagbangon niya at ang kondisyon niya ay pag-ingi kung paano mapaligaya ang Diyos, tiyak ang umpisa niyang buhay o yung oras na kanyang gugugulin ay positibo hanggang matapos. Kasi nga ang priority ang Diyos. Pero kung ang priority yung kape at dyaryo at mamaya na yung Bible o yung mga balita na kung saan na ito ay nakakasindak at hindi nakapagbibigay ng pag-asa sa iyo, mas mabuti na idulog mo sa Diyos at ipanalangin ng lahat ng iyong naririnig at ikaw ay makipag-ugnayan sa Panginoon. Amen. So dito, we must stand firm in the faith to stand confidently before the Lord. Therefore, abide in Him. Abide in Him means meno in Greek. Means to stay, remain, live, dwell, endure. It is about being a state that starts and keeps going, no expiry date needed. Yung pong wala po siyang expiration. At tandaan na kasi hindi doon na ang tatapos kung hindi siya isang dokumento na ito ay may expiry date. At tandaan po natin na kung paano ang ibig sabihin nito, to abide is to settle into let roots dig deep. It's about remaining, staying, living, dwelling, continuing, reign, enduring, being present. Sabi nga, stand firm, tarrying, waiting it out, and holding on tight. It is a vibe of steadiness and trust. At sa Tagalog po, para maunawaan natin ng todo, manatili, manaan, tumira, sumunod, tiisin, o magintay, o magpakatatag. Lahat po ng ating binasa, kung yan ay ating gagamitin, siguradong tayo po ay naka-abide sa ating Panginoon. Ibig sabihin yan, kung tayo manatili, patuloy tayong mananatili. Kung tayo mananaan at tayo rin ay naka-abide sa Kanya or tumira. Kaya nga sa bahay, kapag ikaw ay nakatira, doon ka na eh. Naka-abide ka sa iyong tahanan. At sumunod o tiisin. Yung nagtitiis ka na kahit anong bagay na kung saan na dinaranas mo kapatid, ang priority pa rin ng Diyos, naka-abide ka pa rin. At lagi kang nag-iintay sa Kanyang pagdating. Or ito ay nagpapakita ka ng katatagan. Amen. So ito po ay malinaw. Amen. So in 1 John chapter 3 verse 24, 1 John chapter 2 verse 28, sorry. And now, little children, abide in Him that when He appears, we may have confidence
and not to shame before Him at His coming. So, kung ikaw ay mananatili sa Diyos, hindi ka nahihiya sa pag-arap mo sa Panginoon. Actually, kapag ikaw ay nananatili sa Panginoon, siguradong ikaw ay excited. Ano man ang nangyayari, wala kang kinatatakutan. Magtaasan man ang gas, nagkakagulo man sa Middle East, o sa mga bagay na inaharap mo sa kasalukuyan, na naririnig mo ang iyong mga senator, naririnig mo ang mga nanunungkulan, hindi ka pa rin nagkakaroon ng problema. Hindi ka epektado sapagkat kung ikaw ay naka-abide sa Panginoon, ikaw ay may tungkulin na sila ay dalhin at sila ay ipanalangin sa harapan ng Diyos upang mahabag naman ang Diyos sa ating bansa. Ito po ay isang bagay na kailangan nating gawin bilang isang Kristiyano at ito ang ating maging kaugalian. Kung tayo ay naka-abide sa Kanya, sabi nga, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. So dito, pinapakita kung papaano na tayo ay manatili sa Diyos sa ganoon, sa Kanyang pagdating ay wala siyang masumbat sa iyo. Sapagkat ang talento, sa parable of talents, sapagkat ang talentong ibinigay sa iyo, ginamit mo para sa Kanya at para sa Kanyang kapurihan. At huwag tayong gagaya doon sa binigyan ng isang talento na ito ay binaon, na kung saan na, ang sabi niya, isisecure ko na to, upang sa ganoon, walang masabi, hindi niya alam, ayaw na ayaw ng Diyos, ang ibinigay at ipinagkatiwala sa iyo ay hindi mo gagamitin sa Kanyang kapurihan. Kaya nga po, napaka-importante na tayo ay manatili sa Diyos. Kapag tayo ay nanatili sa Diyos, tiyak ang mga bagay na ating magagawa ay nanggagaling lang sa banal na Espiritu at hindi sa ating mga sarili. Ito nga, nung isinilang nga tayo ay wala namang isinilang na pag umiyak ay nakaladlad ang kamay, kundi umiyak parang yung pinapakita na ang isang tao ay greedy. Ubad siya pero siya ay greedy, na kung saan ito ay senyales na makasarili. Subalit, noong tayo ay nakipag-isa kay Kristo at tayo ay binuhay sa Espiritu, na wala ang ating pagka-greedy, ang nabubuhay sa ating pansarili ngayon, hindi ang ating sarili, kundi ang nabubuhay si Kristo na. Kaya nakakagawa tayo ng mga mabubuting bagay na inaasahan ng Diyos sa atin. Yes, of course, tayo po ay confidence. Kung tayo ay mayroong ganoong kaugalian, na sa pang-araw-araw, ito ang ating practice sa buhay natin na pinapakita sa mundong ito. Kaya nga, in 1 John chapter 3, verse 24, whoever keep His commandments abide in God and God in Him. And by this we know that the abides in us by the Spirit whom He has given us. So, kung ikaw ay nananatili o ikaw ay nakasusunod sa utos ng Diyos at ang lahat ng utos na napakaraming utos ay ginawang dalawa ng Panginoon sa pamamagitan niya sa Kanyang pagtubos sa bawat isa sa atin. At bago man siya umalis sa mundong ito, meron siyang abilin na ang dalawang commandment ay ginawang, ang 10 commandments, ay ginawang 2 commandments. Una, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong kalakasan. Ang pangalawa ho, actually, ito ay automatic na yon. Kasi nga, kung mahal mo ang iyong Diyos, at inibig mo ang iyong Diyos, mayroon kang isang kaisipan na mabuti at mapagkumbaba, at may malasakit. Kaya, kaya mong ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya nga, hindi inuna yung pangalawa doon sa binanggit na ibigin mo ang Diyos, kundi ang kabuuan ng pag-ibig sa Diyos ay pangalawa ay sumusunod na lamang. Ngayon, kung hindi mo na ipapakita sa isang tao na kapwa mo o sa mga kasalamuha mo ang pag-ibig na hinahanap ng Diyos, therefore, hindi mo totoong minamahal ang Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi, kailangan na siya ay ibigin mo siya ng buong puso. Amen. Buong pag-iisip at buong kaluluwa. Kaya nga, naging 2 na lang. At anong sinabi doon? Ang 2 utos nito
ay walang laban sa 10 utos. Kasi sa 10 utos, magawa mo ang siyam at isa ay hindi mo magawa, impyerno ka pa rin. Pero kung mahal mo ang Diyos, ang buong utos o kautusan at minahal mo ang ating Diyos, ay saklaw na ng lahat yan. At wala nang labas sa 10 utos sapagkat mahal na mahal mo ang Diyos sa puso mo. Amen. Kaya nga po, ito ang binabanggit dito kung papaano na whoever keeps His commandments abides in God and God's in him. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagsisikap na masunod ang Diyos, to believe is to obey. Kung ikaw ay nananampalataya at may pagtitiwala sa Diyos, ikaw ay susunod. Di mo man alam kung ano ang gusto niya. Di mo man alam ang kahinatnan. Pero sigurado, isang kahinatnan yan. Sapagkat ang Diyos, hindi siya maghahanda sa dulo ng resulta na hindi mabuti. Lahat ay mabuti. Kaya, kung minsan, bakit hindi natin masunod ang inahanap ng Diyos o yung inuutos ng Diyos? Mabuti naman pala ang magiging resulta. Kapatid, madalas ang laman ay kaaway ng Espiritu. Ang pita ng laman ang siyang umuudyok na hindi sumunod kaya ang Espiritu ay nanghihina. Subalit kung mangibabaw ang Espiritu ayon sa relasyon na pakikitungo mo sa Diyos, anumang ibig ng laman ay hindi ito mangunguna, kundi ipauna mo ang ibig ng Espiritu. Therefore, sigurado, makakatayo ka ng kumpiyansa sa Diyos. Kaya nga po, bawat isa sa atin, kung tayo ay sumusunod sa mga utos ng Diyos and abide in God, sabi nga, and God in Him. Kasi ito ay hindi one way na kung saan na kasunduan. Sabi nga, kung naka-abide ka sa Panginoon, at ang Diyos naman ay sumasayo. Hindi na sinabing, naka-abide ka sa akin, pero sige, naka-abide ka, alam ko na yan. Hindi ganon. Ang sabi ng Diyos, ako'y sumasayo. So, ibig sabihin nun, kung ikaw ay naka-abide sa kanyang mga commandments, therefore, ang Diyos ay sumasayo. Kaya ang sabi niya, hindi kita iiwanan hanggang sa dulo ng mundo. At yan ang pangako niya. And by this, we know that the abides in us by the Spirit whom He has given us. Sapagkat ang kumukonforme sa ating kaisipan at puso o buong buhay sa ating kaluluwa, walang iba kundi ang ating Espiritu na nabubuhay, na biniuhay ng Diyos at ang banal na Espiritu ang nag-uugnay. Amen. Kaya yung budhi mo nabubuhay doon sa isang katwiran na kung saan na kinakausap ng banal na Espiritu. Kaya tangaliwa, ala na kang konsensya. Sabi nga na. Wala ka ng budhi. Wala ka ng konsensya at nagagawa mo yung ganon. Ibig sabihin nun, hindi ka naka-abide sa ating Panginoon. Amen. Lagi po na dapat natin tandahan, habang tayo ay nabubuhay dito, tayo ay nag-o-obey sa ating Diyos. Yes, kailangan na kapag tayo po ay sumusunod sa ating Diyos, obey with gladness. Yung lagi kang masaya. At with satisfaction through Christ, Jesus Christ, na siya na ang kasapatan. At kapag ikaw ay mayroong ganoong nilalabas sa iyong buhay, ibig sabihin nun, ang presensya ng Diyos ay hindi nawawala sa iyo. Amen. So, dito po sa John 15, verse 4 and 7. Abide in me and in you, as the branch cannot bear fruits by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Ibig sabihin, dito po, makikita natin, abide in me and in you, as the branch cannot bear fruits by itself. Nakakita na po ba kayo ng isang sanga na hindi nakaugpong sa puno? Dito, ang tinutukoy na puno ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya kinakailangan na ikaw ay maugpong kay Kristo sapagkat kung hindi ka nakaugpong, bilang sanga ay hindi ka mamumunga.
At kapag hindi ka nakaugpong sa tunay na puno, sanga kang ligaw o sanga kang sanga ka na nakababa sa puno, tiyak ikaw ay matutuyo at mamamatay. Kapag ikaw ay natuyo, saan ka dadalhin? Siyempre, wala kang silbi at susunugin na lang. Amen. Maliwanag po ba na kailangan na tayo ay mag-abide? And verse 5, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me, in him, it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Kaya nga, ito po ay hindi lang inutos ng Panginoon, kundi sinabi pa niya. Kasi kung wala kayo, o kung iwalay kayo sa akin, hindi kayo pwedeng mamunga. O kung iwalay kayo sa akin, na hindi kayo makakagawa ng mabuti. May mga magsasabing ibang tao, hindi, kahit na ako'y wala kay Kristo, makakagawa ako. Yes, makakagawa ka. Pero pinag-uusapan dito, sapagkat ang Diyos ay banal at matuwid, ang pinag-uusapan dito, kabanalan at katwiran. Kaya nga, kung ikaw ay iwalay sa Diyos, wala kang magawa. Wala kang magawang tama. Ito po ang ibig sabihin nito, na kung saan, apart from me, you can do nothing. Yung iba kasi, wala sila sa Diyos pero nakakagawa. Yes, anong nagagawa nila? Nakakagawa ba sila ng kabanalan at katwiran? 0% ang nagagawa nila. Bakit? Sapagkat sila ay iwalay sa Diyos. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withered as the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Ang tinutukoy po dito ay impyerno. Ang tinutukoy dito na ang isang tao na hindi namumunga o hindi nakakagawa ng mabuti o hindi nagbubunga ng mabuti at katwiran sapagkat siya'y iwalay sa Diyos, tiyak siya'y nasa impyerno. Kaya ang sabi nga, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Yun naman pala kaya ano man pala ang hingin natin ibibigay? Yes, ibibigay. Pinag-uusapan nga dito, sabi ko, yung kabanalan at katwiran. Yung kabanalan at katwiran, ang bunga nito ay ang mga bagay na kung saan na nakakabuti sa'yo. Kaya anumang bagay ang hingin mo na nakakabuti sa'yo, ipagkakalob ng ating Amang nasa langit. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang hindi lang ibibigay ng Diyos sa iyo ay yung mga bagay na hindi mabuti sapagkat alam niya, ikaw ay mapapawalay sa Kanya. Kaya nga po, hindi po rason. Maririnig mo sa ibang tao. Kaya ayaw nilang maging Kristiyano. Kahit na hindi naman sila na kay Kristo ay nakakagawa sila. Pero ang hindi nila alam, hindi yun ang tinutukoy ng verse na to kung saan ang tinutukoy dito ay ang mga gawang mabuti sapagkat hindi tayo dito sa pagmundo, kundi tayo ay panlangit. Amen. Ang kinakausap ng Diyos dito, ang kanyang pamilya. Ang kinakausap ng Diyos dito ay ang kanyang pag-aarian. Kaya, walang-wala yung mga marurumi at masama na pinag-uusapan, kundi yung nakakabuti sa bawat isa sa atin. Okay. Abiding in Christ means exchange our weakness and compromise for the strength and commands. Ito po yung commands. Letting the Spirit bear fruits that turns future shame into a lasting confidence. Kaya kapatid, kung ikaw ay nagbubunga, kung ikaw ay naka-abide sa ating Panginoon at nabubuhay ka sa ilalim ng kanyang pamamahala, therefore, at wala ka ng takot, ikaw ay confidence na makakatayo sa harapan ng Panginoon. At sigurado ako, magiging excited ang buhay mo sa araw-araw na buhay bilang isang Kristiyano. Kasi nga, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Nagiging masayang tunay ang buhay ng Kristiyano kung ito ay naka-abide sa Diyos. Pero ang buhay ng Kristiyano kapag hindi masaya, hindi naka-abide. Kaya kapag nakita niyo ang isang Kristiyano ay hindi masaya, ay hindi ka naka-abide. Yan. Meron tayong palatandaan. Malungkot siya. Uy, kailangan na ikaw ay naka-abide sa Lord. Sa ganoon ay hindi ka kakitaan ng lumbay at pangiina. Amen? So, tayong mga Kristiyano, ito po ang kailangan nating punain upang sa ganoon ay may encourage naman ang ating kapatid. Kaysa kung ano ang sasabihin mo, bakit ka malungkot? Siguro wala kang pera. Hindi ho. Sabihin mo na lang sa kanya,
Bakit ka malungkot? Hindi ka naka-abide kay Christ. Mag-abide ka sa Kanya, sigurado ako, kakaroon ka ng joyful heart at magiging happy ka. Amen. Amen. So ito po ang totoo. Totoo po ito. Ano man ang dinaramdam mo, may sakit ka man, may karamdaman, may pagkukulang, pero kung mayroon kang puso o ang buhay mo'y naka-abide kay Kristo, sapat na si Kristo sapagkat siya ang kasapatan ng mga Kristiyano. Kasapatan natin siya. Kaya nga, number 2, we must stand firm in the faith to stand confidently before the Lord. Therefore, live in God's love. Mabuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Ito po ay kailangan nating dalhin o kailangan nating gawin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Ayaw mo man ng maging mapagmahal, ayaw mo man ng isang taong mapagmalasakit, ayaw mo man ng mga karakter na yan. Subalit, ito ay bunga na tinutukoy ng Panginoon sa bawat Kristiyano na ito'y likas sa Kanya. Kaya naman kailangan kung tayo ay nakadikit sa Kanya at kung tayo ay gustong maging kumpiyansa, mamuhay tayong may pag-ibig. Sapagkat siya'y puno ng pag-ibig at puno ng malasakit sa lahat ng nilikha. In 1 John 4:16-20, we know how much God loves us and we have put our trust in His love. God is love and all who live in love live in God and God lives in them. Ibig sabihin po dito, makikita po natin, and sabi nga dito sa ating binasa, we know how much God loves us and we have put our trust in His love. God is love. Huwag po natin baligtarin. Yung iba naman sasabihin ng, love is God. No. Pag sinabi mong love is God, impyerno ka kapatid sapagkat kailanman, hindi naging Diyos ang pag-ibig. Kaya ako sinasabing impyerno ka sapagkat kung gagawin mong Diyos ang pag-ibig, marami kang mga kulasisi at marami kang mga gagawing bagay na mamaalin mong igit sa Diyos. Pero dito, sabi nga, God is love. And all who live in love, live in God, and God lives in them. And 6, sabi ho rito, sa 16. So, saan po tayo? Sa 17, sorry. Sa verse 17, and as we live in God, our love grows more perfect. So dito po, kung tayo pala ay nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, at ang pag-ibig natin ay ginagaya natin ng Diyos, grows more perfect. Ibig sabihin nito, kung papaano ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa iyo, ito ay lalago. At kapag lumago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, ikaw ay nagkaroon ng perfect love. Sabi rito, so we will not be afraid on the day of judgment, but we can praise Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Ibig sabihin, ang nabubuhay ng puno ng pag-ibig na perpekto, pinapawi ang takot. Kaya kapag ikaw ay puno ng pag-ibig, kahit anong ginagawa ng iyong kabiyak, kung minsan, dahil totoo ang iyong pag-ibig, kahit anong ginagawa na wala kang takot, hindi mo sinasabi, saan ka galing? Ginabi ka. Yung iba pa kaya dito, mayroon pa kayang may mga partner na pag nadisoras ang kanilang asawa ay inaamoy ang damit. Iba, inaamoy nila. Hindi ganito ang pabango niya kaninang umalis Ba't iba? I mean, meron pong ganoon. Bakit? Hindi perfect ang pag-ibig nila. Pero kung perfect ang pag-ibig mo, wala kang duda sapagkat alam mo na hindi gagawa ng masama ang iyong asawa. Pinapawi ang takot at pangamba. Kaya nga, alam mo rin kung paano siya ay nabubuhay sa Diyos. Sikapin po natin sa bawat isa sa atin, lalo ang kabuuan ng pamilya, kailangan po mayroon tayong perfect love. Upang sa ganoon, so we'll not be afraid on the day of judgment, but we can face Him with confidence because we live like Jesus here in this world. Kumpiyansa ka, wala kang takot, at hindi ka nangangamba. In 18, sabi niya, such love has no fear because perfect love expels all fear. Inaalis niya ang takot. If we are afraid, it is for fear of punishment and show us that we have not fully experienced His perfect love. Kaya ka pala natatakot kapag ang pag-ibig mo ay ganito at puno ka ng takot
sapagkat hindi ka nakakasiguro sa iyong sarili. At hindi ka nakakasiguro na ikaw ay ligtas sapagkat hindi ganap ang pag-ibig mo. Pero kung ganap ang pag-ibig mo kay Kristo, wala kang takot, wala kang kinatatakutan, kumpiyansa ka. Anumang oras dumating ang Panginoon, ay iniisip mo, kasama ako dyan. Yan. Lagi mong sabihin sa iyong sarili, kailangan na kasama ka sa first trip. Mahirap na yung second trip, kapatid. Kadalasan yung second trip may aberya. Pero yung first trip, sigurado. Kaya nga first eh. Ibig sabihin, first, nakarating eh. Pero yung second, di mo alam, baka may aberya yan. Kasi sasabihin ng mga iba, yung mga ibang Kristiyano, pinagbabatian pa, debate pa ang mga bagay na kung saan sasabihin nila na, kami sa midtrib kami. Ayan. Sabi ko ako, gusto ko first trip. At ayaw ko yan. Dito pa lang, yung kapag subukan pa lang sa hirap, hindi mo na mabata. What more? Yung midtrib na sinasabi, kung ikaw ay tatatakan. Kung wala ka nang mainom at wala kang tatak, di ka kaya magpapatatak. Kung hirap na ang iyong mga anak na walang masuso at walang gatas, hindi ka magpapatatak. Huwag niyo nasain yun. Nasabihin ninyong kayo ay matatag, kayo ay malakas. Sikapin natin na ihanda natin ang ating sarili sapagkat ang ating sarili ay kailangang mabuhay sa pag-ibig ng Diyos upang sa ganoon kasama tayo sa first trip na gagawin ng ating Panginoon. Ito po ang kailangan natin bilang isang mananampalataya. Kaya in verse 19, who love each other because love at first. Bakit tayo ngayon ay nagkakaroon ng isang ugali na mapagmahal? Sapagkat una kang minahal ng Diyos, kaya dadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Hindi ikaw yan, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ang dumadaloy dyan. Sapagkat ang pag-ibig na nasa sa iyo ay naka-abide ka nga sa Kanya eh. Nabubuhay ka nga sa pag-ibig ng Diyos eh. Yung pag-ibig ng Diyos ang yung kinabubuhay. Kaya ngayon, mayroon ka ngayong bunga. Nakita niyo na po na, halimbawa, yung power na yan, ang source ng power na yan ay nanggagaling sa isang main sa harapan. Ngayon, dahil 220 yung main, dadaloy yan yung nakadugtong ka o yung nabubuhay ka dahil nakakabit ka at dahil mahal ka niya. Ibig sabihin, dahil mahal ka ng Diyos, nabubuhay ka sa pag-ibig niya, ngayon, dadaloy yung 220 kaya ikaw ay nagpo-produce din ng 220 volts. Kaya ikaw ay bibigay ng pag-ibig sa kapwa mo, ang pag-ibig ng Diyos ang sumasa iyo. Amen. Kasi nga, kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, anong pag-ibig ang maibigay mo? Kailangan kang mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Hindi ka kailangan na mabuhay sa pansarili mo lamang na ito ay invento mo na, ako mapagmahal ako. Ako, sobra ko pingkagana ka eh. At pa sobra eh. Kung minsan sasabihin pa na sobra eh. Di naman totoo na si mabait, pinasobra pa sa kanyang kwento eh. Sobra ko pingkagana ka eh, kaya nakalulokwan eh. Sabi nga nun. Hindi ho, walang sobra. Sapagkat sa Diyos, eksakto ang lahat. Ang Diyos ang perpekto. Andahan po natin. Perpekto po ang ating Panginoon. Kaya naman, for if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Oo nga naman. Paano mo pwedeng mahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Kasi, pwede kang gumawa ng sarili mong pagpili. Pwede kang magdesisyon sa iyong choice na gusto mo. Sapagkat, wala namang pumipigil sa iyo. Kaya lang, kung ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, mayroon kang control sa iyong sarili na alam mo, ang buhay na yan ay hindi nabubuhay para sa iyong sarili na ikaw ay malakas o ano, kundi mayroong pinanggagalingan kaya ikaw ay nabubuhay. At ang pinanggagalingan yan, nabubuhay ka sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kahit anong gawin mo, kung hindi ka nabubuhay sa Diyos, ay hindi ka makapag-produce ng pag-ibig sa kapwa. Kaya dito, ang sabi nga, if we don't love people we cannot see, how can love God whom we cannot see?
paano mo pwedeng maalin ang yung kapwa na nakikita mo kung wala kang pag-ibig sa Kanya, therefore wala kang pag-ibig sa Diyos. Ito po ang barometer dyan. Ito ang makikita mo. Kung ang isang tao ay marunong makisalamuha, makitungo, o siya ay puno ng malasakit at pag-ibig, siya ay pinag-aarian ng Diyos. At alam mo, si Kristo ang nasa Kanya, kaya niya nagagawa ang lahat ng yon. Dito po, ito ang ibig sabihin, live in God's love. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay magbubunga din ng pag-ibig na iyong ipapasa sa iba kung totoong nabubuhay ka sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Romans chapter 8 verse 35, anong sabi? Dito po, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, danger, or sword? Alam niyo po, dito makikita natin kung papaano na sino bang makapag-iiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Kaya yung pong mga, once you are saved, you always save yung osas. Ito ang verse na to na inilalapat nila sa kanilang sarili. O eto, sinong makapag-iiwalay kay Kristo sa akin, sa kanyang pag-ibig? Kaya anong kanyang ginagawa? Kahit na gumawa siya ng gumawa ng kamalian, ito pa ring verse ito ang sasabihin niya, na sabi niya, etong sinasabi ng Diyos. Etong sinasabi ng Diyos. Hindi niya alam, siya ay nililin lang ng diablo. Hindi totoo yun. Sapagkat kung papaano, sabi nga, ito ay kanyang aangkinin sa ganoon ay magkaroon siya ng komportable sa kanyang ginagawa na sa tuwing siya nagkakamali, ito, sinabi ng Diyos. Kapag ikaw ay nananadya sa pagkakamali, ibig sabihin nun, hindi ka nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. Mismo, kasi nga, at pagkatapos sasabihin mo, o eto, tingnan mo, who shall separate us from the love of Christ? Shall the trouble of hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or swords? Ituloy po natin. At sabi pa nga dito, sasabihin niya, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither heights nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kaya talagang binabattle nila ito. Tingnan mo, pati mga anghel, hindi ako pwedeng alisin sa Kanya. Yes. Pero, ang sasabihin po natin, itaas mo lang sa verse 32. Kung paano ay makikita mo. Sabi nga sa 32 sa Tagalog, alam naman natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama, sabi niya, kasamang mga nagmamahal sa Kanya. Doon lang. Sabi niya, dito sa 32 po, alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos. Ibang version nata ito, TC. Ano ba yung version na to? TCB. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkahit, sa alip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Pero dito po, doon sa 8 pa rin, kung saan sa ibang version, kaninang umaga nabasa ko kaya kinuha ko ito Sabi nga, alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ang gumagawang kasamang may mga nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, kasamang nagmamahal sa Kanya. Kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, kung gumagawa ng mabubuting bagay ang Diyos, ibig sabihin nun, kasama. Ibig sabihin, kasama ka nga So, therefore, kung mahal mo ang Diyos at ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay nasa sa iyo, kasama kang gumagawa ng mga mabubuti. Ito po ang ibig sabihin nun. Kaya, huwag mong sabihin na gawin mo ito na dahilan upang ikaw ay masatisfied sa iyong mga ginagawang pagsalangsang sa Diyos. Kasama ka nga Sabi pa nga na kung saan na tinawag ayon sa kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Yung panukala sa kanilang ikabubuti, kasamang gumagawa. Ibig sabihin, hindi lang ang Diyos ang gumagawa, sapagkat ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, kasama ka ngayong gumagawa. Amen.
Kaya kapatid, napaka-importante po sa bawat isa sa atin na tayo ay mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kung hindi ka na namumuhay sa pag-ibig ng Diyos, delikado ka na. John 15, chapter 15, verse 9 to 10. I have loved you even in the Father's as loved me. Remain in love. Sabi niya, remain in my love. Manatili ka sa pag-ibig ko. When you obey my commandments, you remain in my love. Kung tayo ay gumagawa at kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa Diyos, ibig sabihin nun, tayo ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Ang taong hindi nananatili sa Diyos ay hindi rin nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Ang taong nananatili sa Diyos, nakakagawa siya ng mabuti. Ang taong hindi nakakagawa ng mabuti, hindi siya nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sabi nga, I have loved you, even the Father loves me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love. Ang isang tao na laging sumusunod sa Diyos, ibig sabihin nun, nananatili siya sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Jude chapter 1, verse 21. Keep ourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Sikapin po natin. Sabi niya, keep yourselves in God's love. Sikapin mong huwag kang mawala sa pag-ibig ng Diyos at umibig sa Diyos, kapatid. Sapagkat as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ and to bring you to eternal life. Ito ang magiging agdan mo. Ito ang magiging pasis mo. Ito ang magiging bisa mo. Na kung saan, ng kabuuan ng buhay mo, kaya ka nabubuhay dito dahil sa pag-ibig. At kailangan ang pag-ibig mo sa Diyos ay hindi mawawala. Amen. And abide in His love today and you will stand confident before Him tomorrow. Tandaan po natin, if you love me, ang sabi ng Panginoon, obey my commandments. Kaya ang mga taong nagsasabi na mahal nila ang Diyos at hindi nila sinusunod, sinungaling sila. Kaya sasabihin mo kapag ang isang tao na, pwede mo siyang sabihan na sinungaling ka. At bakit mo ko tinawag na sinungaling? Alam mo naman na ang mga sinungaling ay hindi makakarating sa langit. Oo, totoo yan. Sa Revelations 22, ang mga sinungaling ay hindi makakarating sa langit. O bakit mo ko tinawag na sinungaling? Kasi hindi ka naman nag-o-obey kay Lord. Therefore, ang sabi ng salita ng Diyos, siyang sabi, at hindi ako, binasa ko lang, kapatid. So, kung tayo po ay nag-o-obey kay Lord, ibig sabihin nun, hindi tayo sinungaling. Kung tayo hindi nag-o-obey kay Lord, tayo ay mga sinungaling. Kaya, anong dapat natin gawin? Obey. Kailangan tayong mag-obey. Kapag tayo nag-obey, tayo ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Amen. And number 3, we must stand firm in the faith to stand confidently before the Lord. Therefore, pray and never give up. Bakit po napunta ang pray? Yes! Ang bottom line pong ito ang nagdadala sa lahat ng ating tinuran na 2 punto. Kapatid, kapag hindi ka mapanalangin, wala kang pag-ibig. Kapag hindi ka mapanalangin, sigurado ako na hindi ka naka-abide kay Lord. Kaya sabi nga rito, we must stand firm in the faith to stand confidently before the Lord. Therefore, pray and never give up. Luke chapter 18, verse 1 to 8. One day, Jesus told his disciples story to show that they should always pray and never give up. There was a judge in a certain city, he said, who neither feared God nor cared about people. And 3, a widow of the city came to him, repeatedly saying, give me justice in this dispute with my enemy. And 4, the judge ignored her for a while, but finally he said to himself, I don't fear God or care about people, but this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with their constant requests. Then the Lord said, learn to the lesson from this unjust judge. Even the rendered
a just decision in the end. So don't you think God will surely give a justice for His chosen people who cry out to Him day and night. So dito, huwag mong iambing dito ang Panginoon na kagaya siya ng isang masama. Ibig sabihin, hindi ko, kailan, Heaven, sabi nga dito, rendered, na kung saan na, ito, ang Diyos pala ay kahit siya ay kagaya ng masama na magbibigay. Hindi po, ang ibig sabihin po ng Panginoon dito, na kung saan na kanya sinasabi, na ito ngang masamang ito ay sa kakukulit ay nagbigay siya ng justice. Tayo rin naman, kapag tayo nananalangin, huwag tayong uminto. Ibig sabihin na huwag tayong mag-give up. In verse 8, mayroon pa pong verse 8, sabi nga rito, basahin natin bago natin iwan. I tell you, He will grant justice to them quickly, but when the Sons of Man returns, how many will we find on the earth who have faith? So, dito po, ang inihingi po ng babae ay ustisya. Baka naman yung iba kasi, sasabihin nila, pag sila ay nananalangin na umihingi ng mga pagpapala, hindi po pagpapala, ustisya. Malinaw po sa ating inaara. Anong ustisya? I-consider natin ang ustisyang ito ay pagpapala. Yes, of course. Halimbawa, kayo ngayon ay may karamdaman. Iingi ka ng ustisya sapagkat alam mo na tayo ay tinubos sa krus ni Jesus na hindi tayo tablan ng karamdaman. Kaya ano ang iniligay ni Satanas na karamdaman? Iingi ka ng ustisya sa Panginoon. Lord, give me justice na hindi ako kailangan, Lord, na manatili sa karamdamang ito. Sapagkat hindi ustisya sa akin na ako ay puno ng karamdaman. Ang lahat ay binayaran mo na sa krus ng Kalbaryo. Ito ang ustisyang iniingi rito. Kung nakita natin ang isang masamang judge, hindi nakatiis sa kakukulit. Alam ng babae sa kwentong ito na siya ay nasa tama, na siya ay nasa lugar, kaya makulit siya. Kaya ang sabi niya, siya ay nag-persevere. Ngayon, kung ikaw na alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, bakit ka pang iinaan ng loob sa kapapanalangin at iinto ka? Iingi ka ng hustisya sapagkat ang lahat ng ginagawa ng Diablo sa iyo ay walang hustisya sapagkat ang ating Panginoon ibinigay na niya ang katagumpayan at bakit pinakikita pa niya na tayo ay talunan. Hustisya ang ating ingin sa Diyos. At paano mo makakamit ng hustisya? Anong sabi? Pray and never give up. Kaya kapatid, kung ikaw ay nananalangin na, ay okay lang na, total, milalako niya sakit. Sinukume. Ikaw ay sumurrender sa demonyo. Ingi ka ng hustisya sa Panginoon. Paano? Prayer and fasting. Baka naman hindi ka marunong mag-fasting Mag-fasting ka, pakita mo sa Diyos. Kasi kung hindi na, prayer na lang, wala na yung fasting. Hingi ka ng hustisya sa Panginoon. At ipagkakaloob. Anong sabi ng Panginoon? Meron kaya ako? In last verse, anong sabi? I tell you, He will grant justice to them. Quickly. Ang Diyos, ang Panginoon ang nagsabi sa amin, I tell you, sasabihin ko sa inyo, He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will find on the earth who have faith? Sino kaya ang masumpungan ng Diyos na mayroon pang pananampalatayang nananalangin? Sino pa kaya ang masumpungan ng Panginoon sa kanyang pagdating na ikaw ay nakahanda at ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Kanya, nakikiusap sa Kanya at humingi ka ng hustisya sa lahat ng inilagay ni Satanas sa iyong buhay? Buhay na kahirapan, buhay na may pagtitis, buhay na karamdaman, ingi ka ng hustisya sa Panginoon at huwag kang uminto sapagkat ito ay ibibigay ng Diyos kapag nakita sa iyong puso. Justice. This is the justice. Romans 8:1, no condemnation awaits us. Bawat isa sa atin wala ng condemnation. Bakit mayroong condemnation? Bakit may karamdaman? Itong verse pong ito ay napaka-powerful na verse. Justisyang hingin natin sa Panginoon. Hindi sinabing pagpapala ito.
Yes, we will consider na ito ay pagpapala o blessing. Kasi nga, ito, hindi ba blessing na ikaw ay malakas? Pero, tinaguriang ang totoong diretsong sulat na ustisya ang inilagay dito. Ustisya. Then the justice. Makatarungan ba na tayo pahirapan ng diablo na tayo isang Kristiyano? Makatarungan ba na tayo ay bigyan niya ng isang buhay na kesera-sera? Makatarungan ba na ito ay maraming kulang? Hindi mo makatarungan. Ano ang inihingi sa atin ngayon ng Diyos? Kaya, mayroon din sinabi ang Panginoon hindi kayo kasi umingi, kaya hindi kayo nabibigyan. Umingi kayo, ang sabi ng Panginoon. Yun ay isang taong nasa tamang relasyon, kaya hindi kayo umingi. Umingi kayo, ang sabi ng Panginoon, at kayo'y mabibigyan. Ibig sabihin, bibigyan kayo ng ustisya at sasagot ang ating Diyos. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Totoo po na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ayaw niya na bawat isa sa atin ay magkulang. Bawat isa sa atin ay magkaroon ng kasapatan kung sinasabi natin kasapatan si Kristo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray continually. Napakaiksi. Siguro naman yung mga nag-memory verse, pwede nilang gawing memory verse yan. Isang verse na at saka dalawang verse yung Jesus wept. Pray continually. Ephesians chapter 6 verse 18. And pray in the Spirit at all occasions with all kinds of prayers and requests within his mind. Be alert and keep on praying for all the Lord's people. Sabi po rito, always, sabi niya, keep on praying for all the Lord's people. Pray in the Spirit, pray in the Spirit, pray in the tongues. Kahit saan ka man, kapag ikaw ay wala nang masabi at ang dilang ito ay wala ng word, ikaw ay manalangin sa Espiritu. At ang Espiritu ay makikipag-ugnayan sa iyo. Subukan mong manalangin buong mag-apon na may word. Meron ka pa kayang masasabi. Pero kapag ikaw ay nanalangin sa Espiritu, ang Espiritu mong ito, na dito sa iyong katawan, ay lalabas ang kanyang salita doon sa Espiritu na Diyos na kanyang tinutukoy. At magkakaunawaan mo yan. Kaya, yung mga nagtatangs dito, kung minsan nawiwirdian ng iba, napakaingay niya. Kapag narinig ng syandaraba, shikaraba, kandaraba, shikaraba, puro lang ganyan sinasabi niya. Maging ang nagsasabing yun, hindi niya alam kahulugan. Pero ang Espiritu ng Diyos alam niya. Kaya huwag ni pong i-grieve ang banal na Espiritu. Ayahan ninyo, i-honor niyo ang banal na Espiritu. Therefore, kahit saan ka man pumunta, kapag ikaw ay nagtangs, nagtatalsikan ng mga demonyo. Sapagkat yan ang pinakamakapangyarihang panalangin. Kaya exercise po natin yon. Nasain natin na tayo mabaptize ng Holy Spirit. Tongues. Kapag may karamdaman ka, kahit magdamag kang nagpipray ng tongues, hindi ka magsasawa, hindi mo namamalayan, ikaw ay pinagaling na ng Diyos. Kaya kapatid, kaysa word na, Lord, at makanyan. Ay, kasakit na, Lord. Lord. Pero kung manalangin ka through the Spirit, ano ang magagawa ng kaaway? Walang magawa ang kaaway. Hindi niya rin maintindihan. Amen? Kaya po, nasahin po natin ito. Sabi nga, always keep on praying for the Lord's people. Ipanalangin nyo rin ang mga kagaya nating mananampalataya. Wag ninyong ayahan na kapag nakikita nyo na siya malungkot, mayroong problema, banggitin ninyo sa harapan ng Diyos. Iingin nyo siya ng katarungan. Lord, di ko po alam kung anong nararamdaman ng aking kapatid. Pero sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus, bigyan mo siya ng mercy. Maranasan niya ang biyaya mo. Hindi yung sinasabi, nyamakan niya yan kasi kasalanan niya. Ibig sabihin, wala kang pag-ibig kay Kristo. At wala pa ang Diyos at hindi pa naka-abide ang Panginoon. Kaya kapatid, baguhin po natin ang ating estilo. Persistent prayer is the ultimate expression of reliant, trusting faith. The kind that refuses to let go of God, sabi niya. Dan po natin sa ating aralin kung paano na in Colossians chapter 2 at chapter 4 verse 2,
Continue steadfast in prayer, being watchful in the thanksgiving. Continue steadfastly in the prayer, being watchful in it with thanksgiving. Kaya nga po, sabi ko nga sa iyo, at nabanggit ko na nga, persistent prayer is the ultimate expression of reliant, trusting faith. The kind that refuses to let go of God. Kung gusto mo, kapatid, na laging matagumpay ang iyong buhay, mapanalangin ka. Ang isang taong mapanalangin ay puno ng pasensya. Ang isang taong mapanalangin, mabata niya ang lahat na nangyayari sa kanyang kapaligiran. And Matthew 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So dito, lagi po tayong magbantay upang sa ganon ay hindi po tayo mabihag ng mga tukso. Kapag ikaw ay isang taong mapanalangin, malayo ang tukso sa iyo. Tiyak hindi siya magwawagi. And Luke chapter 21 verse 36, keep alert at all times and pray that you might be strong enough to escape this coming horror and stand before the Son of Man. Anong horror na binabanggit dito? Ang binabanggit na horror dito, yung judgment o yung kaatulan o yung bagay na kung saan na ito'y magwawakas na. Kailangan tayo po ay mapanalangin. Ang sabi, keep alert at all times. Pray that you might be strong enough to escape this coming horror and stand before the Son of Man. Sapagkat sa uling panahon, hanapin ng Panginoon yaong nananalangin na puno pa rin ng pananampalataya. Kaya kapatid, prayer keeps you faith awake. Quit praying and you'll start drifting. Uminto kang kapapanalangin, mapapalayo ka sa Diyos. Pero kapag ikaw ay patuloy na nanalangin, ang kausap mo ay nagiging closer to you na kung saan habang ikaw ay nananalangin at siya naman ay malapit na malapit sa iyo at hindi ka makakaramdam na iniwan ka na ng Diyos. Amen. Kaya sa umagang ito, to stand confidently before the Lord, abide in Him, manatili po tayo sa Kanya. Huwag tayong umiwalay sa Kanya. Live God's love. Mabuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Mamuhay lagi. Ang buhay natin ay nasabihin natin ang pag-ibig ng Diyos upang sa ganoon tayo rin naman ay mabuhay na mayroong puno ng pag-ibig sa kapwa. Pray and never give up. Huwag kang uminto, kapatid, upang makuha mo ang justisya ng Diyos sa iyo. And standing confidently before the Lord is not a future event we guess about it. It is a present reality we build today. Kailangan po na ito ay huwag na nating ayahang mawala sa buhay natin. Tandaan natin, abiding in Him, resting in His love, and praying without giving up, it's what makes faith firm and unshakable before the Lord. Hindi ka matinag, kapatid, kung ikaw ay naka-abide sa ating Panginoon at ikaw rin ay puno ng pag-ibig, hindi ka mang-iina kailanman sapagkat ang Diyos ay sumasayo. Amen. Kaya sa umagang ito, tayo po ngayon ay tatanggap ng banal na apunan.